Ma'am, hindi na balik ko ikinapadaan laang at ikinaka-short pants at ikinakasando. Pwede ka rin magsimimba, pero wag ka munang magkukumunyon. You are not properly dressed. Nagpipisan kayo nang hindi pa kayo kasal? Okay, go to Mass. Pero wag muna kayong magkukumunyon sapagkat hindi pa kayo kasal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdadaan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang siya'y sinusundan, ay kanyang tinanong yung dalawa, "Ano ang hinahanap nyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Guro?" "Hali kayo, tingnan nyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ang araw na iyon. Noon ay mag-iikaapat ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at sinabihang, "Natagpuan namin ang Mesiyas, ang Kristo." At si Simon ay isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas, na ang katumbas nito ay Pedro." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikinukwento sa atin ng una at ng ikatlong pagbasa ang pagtawag na ginawa ng Diyos kay Samuel upang maglingkod sa templo at kay Andres at sa kanyang mga kasama para maging alagad ni Jesus. Nalaman lamang ni Samuel na ang Diyos ang tumatawag sa kanya nang siya'y kausapin ng matanda na si Eli sa templo. Sapagkat nagtataka na ang matanda kung bakit gumigising sa gabi yung bata at pumupunta sa kanya sa paniniwalang ang batang ito'y tinatawag ni Eli. Kaya sa pagninilay ng matanda, nahiwatigan niya na maaaring ang Diyos ang tumatawag sa bata. At yun na nga ang nangyari. Sa atin namang ikatlong pagbasa, itinuro ni San Juan Bautista sa kanyang dalawang alagad kung sino si Jesus. Yan ang kordero ng Diyos. At iniwan siya ng dalawa. At ang dalawang ito'y sumunod sa Panginoong Jesus. At ang isa sa dalawa dito ay si San Andres. Ang ginawa ni San Andres, umuwi, pinuntahan ang nakatatandang kapatid na si Simon at ikinuwento ang nangyari. "Sumama ka sa akin, kuya, at ipakikilala kita kay Jesus." Sumama naman si San Pedro. At nang makita ni Jesus si San Pedro, ay kanyang sinabi, "Mula ngayon, hindi na Simon ang iyong pangalan. Ikaw ay tatawaging Cephas, nang ibig sabihin ay bato, sapagkat nasa isip na ng Panginoong Jesus. Ito ang gagawin niyang pinuno ng 12 alagad, at ito
ang kanyang bibigyan ng mga susi ng kaharian ng langit para pamunuan ang simbahan. Nangyari yan dahilan kay San Andres. At doon maaari makikita natin ang aral na gusto ng Diyos na matutunan natin. Maaaring ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo maging kasangkapan niya. Upang madala natin ang ibang tao palapit sa Diyos. Yun ang ating misyon. Katulad ng ginagawa ng ating mga magulang sa atin noon tayo bata pa. Isinasama tayo sa loob ng simbahan. Kaya kahit tayo malikot, kahit tayo pilyo, kahit tayo makulit, nagtsatsaga ang ating mga magulang na tayo isama. Kaya maagap nating nakikilala ang Diyos at maagap nating nalalaman ang itsura ng simbahan. Kaya maaari nating dalhin ang ating pamilya sa Diyos. Maaari nating dalhin ang ating mga kaibigan sa Diyos. Sapagkat lahat ng pakikipagkaibigan natin, lahat ng ating pakikipagkapwa, ay dapat magdadala sa atin ng palapit sa Diyos. At yan naman ay kayang-kaya nating magawa. Kaya sa pamamagitan ni Eli, nakilala na Samuel ang Diyos. At sa pamamagitan ni San Andres, nailapit niya kay Jesus ang kanyang kapatid na si Pedro. Magagawa din natin yan, mga kapatid. Ikalwa, sana tapos na ako doon sa punto na yon. Pero nakita kong napakadami nyo. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para kayo turuan. Sa kasalukuyan, nagpapapirma ang gobyerno para tayo sumang-ayon sa Constitutional Assembly by People's Initiative. Balak nilang baguhin ang saligang batas ng Pilipinas. Mula maaari sa pagiging presidential system, gusto nilang maging federal system ang gobyerno. Gusto nilang buksan pa uli ang buong Pilipinas sa mga dayuhan upang mamuhunan. Sapagkat sa kanilang paniniwala, kulang at kulang ang mga namumuhunan sa ating bansa. Hindi yan totoo. Ang China, ang Vietnam, saradong-sarado sa foreigners. Pero ang daming namumuhunan sa kanila. Sa federal system, lalong titibay ang political dynasty. Ang politiko, ang may katawaan, kasama ang kanyang ama't ina, kasama ang kanyang mga kapatid, kasama ang kanyang mga tiyo at tiya, kasama ang kanyang anak. Walang katapusan yan. Sapagkat pinagbotohan nilang hindi sila payag na alisin or abolish ang political dynasty. Bibigyan kayo ng 100 piso para pumirma. Ang tatanggapin ng mga congressman na bubuo ng Constitutional Assembly, 10,000 pesos per day. Palolo ko ba tayo ulit? Bakit hindi ang pagtibayin ay ang healthcare system ng Pilipinas? Bakit hindi pagtibayin ang free educational college system ng Pilipinas? Ano ang kinikita ng Pilipinas sa mining? Wala.
Mga dayuhan ang kumikita. Kahit diyan sa ating pagkukwari ng makiling, sino ang kumikita? Ang bayan? Hindi. Ang problema ng Pilipinas ay alam ninyo, corruption, katiwalian. Yan ang dapat alisin. At maaari, yan ang gusto ng Diyos na ating pag-aralan, ating tutukan. Sinasabi ni San Juan, nang tawagin ng Panginoong Hesus ang dalawang alagad, 4:00 na ng hapon. Kayo, lalo na kayo mga galing sa iba't ibang lugar, kailan kayo nagkaroon ng isipang pumunta ng Santo Tomas at makipagsapalaran? Kailan ninyo nadinig ang imbitasyon na pwede kayong maghanap buhay dito sa Santo Tomas ng Batangas? Naiisip ba ninyo na kung hindi kayo umalis sa inyong mga bayan, Zamboanga, Davao, Candelaria, Sariaya, Samar, Bicol, makakamit ba ninyo ang ginhawa na nakakamta ninyo ngayon? Kinakailangang maging matalas ang ating pakiramdam sa tawag ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya sa tama, hindi sa katiwalian. At yan ang pinapanawagan natin lahat, sapagkat laging naandyan ang tukso na tayo gumawa ng masama. Makiapid, mangupit, magnakaw, pumatay, manira ng kapwa. Naandyan lagi ang mga tukso. Naandyan pa ang social media. Sa halagang 100 piso ba, ibebenta ninyo ang kinabukasan ng inyong mga kaliliitan? Nabanggit ko na sa inyo nung simbang gabi sa iba't ibang lugar. Ang slogan ni Erap Estrada, Angat Pinoy. Erap para sa mahirap. Pumalit si Gloria Macapagal Arroyo. Pagkain sa bawat hapag ng pamilyang Pilipino. Pumalit si Noynoy Aquino, daang matuwid. Pinaltan si Noynoy Aquino. At gayon pa rin ang pangako. Dumating si PBBM, 25 pesos ang kilo ng bigas. Natupad ba? Gamitin natin ang ating pananampalataya sa Diyos para tayo gumawa ng mabuti. Gamitin natin ang ating pagkukumunyon at pagdarasal para tayo manindigan sa tama. Para tayo maging matibay sa paglaban sa tukso ng kasalanan. Sapagkat sa pagkukumunyon, sa pakikinig sa salita ng Diyos, damang-dama natin ang presensya ng Panginoong Diyos. Kaya mainam, pagka kayo nakapagkumunyon na, huwag kayong mag-iingay. Kausapin ninyo ang Panginoong Hesus na nasa inyong katawan. Magpasalamat kayo, humingi kayo ng biyaya, samantalahin ninyo ang pagkakataong siya'y nasa sa inyo. Kaya nga tayo pinag-iingat at pinaghahanda. Magdamit ng maayos para maging maayos din ang iyong pakiramdam. Hindi na balik ko ikinapadaan laang at ikinaka-short pants at ikinakasando. Pwede ka rin magsimimba, pero wag ka munang magkukumunyon.
you are not properly dressed. Nagtitiisan kayo nang hindi pa kayo kasal? Okay, go to Mass. Pero wag muna kayong magkukumunyon sapagkat hindi pa kayo kasal. Ikaw ay pinalaki ng iyong magulang na wala pang binyag. Okay, sumimba ka rin. Pero hindi ka pa pwedeng magkumunyon sapagkat wala ka pang binyag. Napakabait ng Panginoong Diyos. Napakapasensyoso sa atin sa kabila ng ating katigasan ng ulo, sa kabila ng ating pagkukunwari, kabila ng ating pagpapanggap, sa kabila ng ating kawalangyaan. Ang Diyos ay napakatyaga sa atin. Huwag nating hamitin ang Diyos. Sapagkat ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sarili mo ang iyong pinipinsala. Kailan ka titigil sa paggawa ng masama? Pag ikay na-stroke na, pag ikay pilay na, pag tabingi na ang iyong mukha, kailan ka titino? Kalahati na ng Enero ngayon. Anong nababago sa atin? Amen.